Mas lalong pinipressure ngayon ng China ang Pilipinas para isuko na ang mga pag-angkin nito sa matinding pinagtatalunang West Philippine Sea, sa kabila ng 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng China sa katubigan. Ayon ito kay Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro Jr. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. What we see is an increasing demand by Beijing for us to concede our sovereign rights in the area because of our need to explore and exploit the resources in these areas for the benefit of our own people. Ito ang sinabi ni Teodoro sa isang press briefing sa Canberra pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong sa kanyang Australian counterpart na si Richard Marles. Ito ang naging tugon ni Teodoro nang tanungin siya tungkol sa tumataas na tensyon at illegal Chinese activities sa West Philippine Sea. And that is clear. We don't need to enter into a geopolitical nexus for determining the root cause of the problem because we are direct victims of Chinese aggression in this and in a concentrated area thus far in the West Philippine Sea. Noong Oktubre lamang, na-monitor ng militar ang 29 na sasakyang pandagat ng China na dumaan sa mga katubigan sa loob ng 370 kilometers exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea nitong Martes, na mayroong 15 sasakyang pandagat ng China Coast Guard at 14 na sasakyang pandagat ng People's Liberation Army Navy ang lumalayag sa paligid ng ating mga katubigan, kasama na dito ang Bajo de Masinloc, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Sa isa sa mga huling lingguhang ulat nito tungkol sa bilang ng mga sasakyang pandagat ng China sa WPS noong Setyembre, nasubaybayan ng Navy ang pinakamataas na record na umabot ng 251 na sasakyang pandagat ng China. Karamihan ay mga barko ng Chinese Maritime Militia. Sa harap ng lumalalang pananalakay ng China sa pinagtatalunang dagat, ang gobyerno ng Pilipinas, ayon kay Teodoro, ay patuloy na nagbabantay sa 360-degree na batayan, particular sa EEZ nito. Sa pagsasalita sa isang forum na inorganisa ng Australian Strategic Policy Institute sa Canberra noong Lunes, itinuro din ni Teodoro na ang mga taktika ng gray zone ng Beijing sa pinagtatalunang West Philippine Sea ay nadagdagan ng husto sa mga nakaraang taon. Si Teodoro, na nasa kanyang unang opisyal na pagbisita sa Australia mula noong siya ay hinirang na hepe ng depensa noong June 2023, ay nagsabi na ang transisyon ng Pilipinas sa panlabas na depensa ay nagdulot ng maraming hamon sa Pilipinas. Sa lumalaking mga hamon sa seguridad sa rehiyon, sinabi niya na ang kanyang trabaho ay hadlangan ang higit pang mga pagsalakay ng China, kabilang ang pagtatayo ng isang defense establishment sa lalong madaling panahon sa matatag na pundasyon at hindi sa isang ad hoc na batayan. Pinuna ni Teodoro ang China na nakikibahagi sa mga talakayan at konsultasyon sa Pilipinas, ngunit walang desisyon na wakasan ang alitan sa karagatan sa West Philippine Sea. Sa kanyang joint press conference kay Marles, sinabi ni Teodoro na sumang-ayon sila na tiyaking mananatiling matibay at matatag ang ugnayan ng depensa ng Maynila at Canberra. Sinabi din niya na pareho silang sumang-ayon sa isang mas konkretong pagpapalitan ng mga bilateral at multilateral na aktibidad na magpapalakas sa ating partnership, mag-breed ng familiarity at interoperability sa pagitan ng ating puwersa at ng ating mga otoridad upang maipatupad natin ang international na pamantayan ng batas sa ating mga area of responsibility. Ang pagpupulong sa pagitan ng dalawang pinuno ng depensa, ang kanilang ikalima mula noong August 2023, ay sumasalamin sa mas malalim na ugnayang pangseguridad sa pagitan ng mga bansa.
na parehong nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa aktibidad ng China sa mga lugar sa West Philippine Sea na inaangkin ng China at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.